Ang mga mangkok ng poot ng Diyos. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig, naguutos sa pintong anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng poot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahapdi at makapapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat na nilikha may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat pinatulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang hatol mo. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok. Sa araw na ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao. At isinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpalang na natiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon sa mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo ng Armageddon. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid, at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang mga bundok. Umula ng malalaking bato ng yelo at tumitimbang na halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapapingilabot na salot na iyon.